Bago mag-akusa, dapat may papel munang hawak bilang patunay, sabi yan ni Vice President Sara Duterte. Yan ang kanyang sagot sa mga aligasyon ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado na buwan-buwan daw siyang nakakatanggap ng envelope na may laman na tig 50,000 pesos nung nasa DepEd pa siya. Madalas daw ay iniaabot ito sa kanya ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda at sabi ay galing daw kay nooy Education Secretary Duterte. Nang tanungin kung isa ba itong bribe, hindi ito diretsang sinagot ni Mercado. Umayo naman siya nang tanungin kung paraan ba ito na maimpluwensyahan ang kanyang desisyon sa ilang bagay. Naglabas naman ng liham ang Office of the Vice President kung saan may pirma si Mercado at nakabanggit ang pangalan ng bise. May breakdown ito ng mga kagamitan na umaabot sa halagang 16 million pesos. Sabi ni Duterte, nag-solicit si Mercado sa isang kumpanya ng wala anyang authorization. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence. So I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito-turn over sa DepEd. So I feel very sad that up until now, the BP has not been appraised as I explained it to her people. Sa isang pahayag kahapon, hinimok ni Vice President Duterte ang mga mambabatas na tigilan na ang paggamit ng mga testigong anyay wala namang kredibilidad o kaya'y questionable ang layunin para sirain umano ang kanyang pagkatao. Inihalimbawa niya rito sa Mercado na bahagi na raw ng makinarya laban sa kanya. Sana raw ay isipin ng Kongreso na posibleng makasira ng buhay ng mga inosente nagtatrabaho sa DepEd ang pagkuha nila ng mga testigo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.